Hello po, blessed evening po, blessed day po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa ating gawain. Welcome po sa ating CLF devotion, prayer and fasting for the nation po. For this season po, ang ating pong topic is my 10-minute devotion. Before po tayo mag-start, tayo po muna ay magdasal. O Lord, salamat po Panginoon. Winupuri ka po namin, Lord. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya niyo po sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkakataon po, Panginoon, na bagamat masama po ang panahon, Panginoon, may pagkakataon pa rin po kami, Panginoon, na makapakinig po ng inyong mga salita, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo po, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Nawa po, Panginoon, ay ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga kapatid na dumaraan po, Panginoon, sa mga problema, Lord. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila, Panginoon, physically, Panginoon, emotionally, Panginoon, and spiritually, Lord. Salamat po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay lahat po, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, ay makakuha po, Lord, ng inspiration, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na kanilang buhay, Panginoon, at ma-share din po ito sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang mauna, Panginoon. Praise you, Lord. We bless you. In Jesus' name, Amen. Ang akin pong key verse for tonight or for today po is ang Isaiah chapter 43 verse 2. Sabi po dito, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. So napakaganda po ito, no, reminder po ng Panginoon na kahit anuman po ang ating po pinagdaraanan po sa ating buhay ay nandyan po siya. Hindi po niya tayo iiwan. Ang sabi po niya, I will be with you. So alam natin na hindi po syempre po sa araw-araw hindi po madali yung buhay po na kinakaharap po natin. So parang yung weather po natin, 'di ba po, may araw po na maaraw or mainit, meron din po naman araw na babagyo or umuulan po. At kapag dumating po ang ulan, like yung ulan ng problema po. So minsan feeling po natin nalulunod na po tayo sa stress, sa takot, sa anxiety, sa bigat ng mga responsibility na sa pamilya po natin, bilang estudyante, bilang anak. So, pero dito po mapasok ang napakagandang pangako po ng Diyos. Yun nga po, sabi po sa nabasa ko is, I will be with you. Ang Diyos daw po ay sumasa atin. So, ang mga bagyo po ay, totoo po yan, syempre po, dumaraan po talaga tayo yan. So, hindi po sinabi ni Lord na wala pong dadaanan na bagyo. So, wala pong pinangako ang Panginoon na wala po tayong pagdaraanan na kahit anong problema. Ngunit ang pangako po niya ay kasama po natin siya. Sabi niya nga po, when you pass through the waters, when you walk through the fire, so ibig sabihin, expected na marami pong trials, pero ang assurance po ay hindi po tayo mag-iisa. Amen po ba? So, napakasarap po sa feeling po na akala po natin, mag-isa na lang po tayo, pero alam po natin na ang Panginoon po ay lagi pong sumasa atin. O sabi po is God's presence is stronger than the storm. So kahit gano'n man po kalakas ang ulan ng problema po, hindi po tayo malulunod kahit gano'n kainit yung apoy na pinagdaraanan natin, no? Yung mga pagsubok na atin pong dinadaanan sa araw-araw ay hindi po tayo matutupok. Sabi nga po, pag Christian ka nga daw po araw-araw, pasan niyo po ang inyong krus. So, hindi po pinangako ng Panginoon na maginhawa po tayo, pero ang pangako po ng Panginoon na pag tayo po ay sumunod sa Kanya, ay meron po tayong reward na makukuha po pag nasa langit na po tayo. Amen po ba? So, sabi po, ang presensya po ng Panginoon ay parang nagsisilbi po nating panangga, umbrella or payong po, kapote sa araw po ng mga ulan. Like, nagsisilbi rin po siyang lifeboat at ang shield po niya po, shield po natin. So sabi rin po pag umuulan daw po, rains brings growth. Kasi kung walang ulan, kung walang problema, walang harvest po. So kung walang trials, walang perseverance, wala po tayong mararamdaman na
yung faith po natin sa Panginoon is masusubok po talaga, ganyan. So sabi po, sabi nga po, sa Romans chapter 5, 3 to 5, reminds, ito po, parang alala po sa atin ng Panginoon na ang mga paghihirap po natin ay pinapatatag po ang ating character, pinibigyan po tayo ng pag-asa, lalo pong pinapagtibay yung faith po natin. Kaya kahit mahirap po, may bunga po yung mga ulan or yung mga pagsubok po na pinagdaraanan po natin. Kasi doon po tayo lumalakas doon po tayo pinapatibay lalo ng Panginoon. Saka ayun po yung parang natetest din po tayo na pag kunyari po dumadaan po tayo sa mga problema, kung si Lord pa rin po ba yung tatawagin natin or si Lord pa rin po ba yung pupuntahan po natin. Doon po tayo nasusubok yung alam ko po marami po sa atin na may mga pinagdaraanan po na problema kasi lahat naman po tayo, wala pong exempted po sa mga problema. Maliit man po o malaki, ayun po ay isang, ang pangako po ng Panginoon ay siya po ay sumasa atin. So sabi po, storms reveal your foundation. So kung nakaangkla ka sa rock, sa rock or sa bato, which is si Jesus, hindi ka matitinag. So, kahit bumuhos ang ulan, ay tatayo ka pa rin. Amen po ba? So, sabi po, every drop of rain reminds us that God's protection po. Kahit bumuhos po ang problema, tandaan natin po na si Lord po ang mag-iingat po sa atin. So, marami na pong beses po natin yan. Alam ko po na napatunayan po sa buhay po natin. Kahit po yung mga maliliit po na bagay na binibigay po ng Panginoon sa atin. Like, yung pagising po natin sa umaga, ay isa na pong pagpapala po mula po sa Lord. Mga kinakaharap po nating problema, yun po mga naranasan po nating bagyo, lindol, mga natural disasters po, ay parang pinapakita po dito ng Panginoon na ang protection niya po, ang pangako niya po sa atin ay tunay po. So, sabi po doon sa binasa ko, na kahit po ano pong pinagdadaanan natin, ang Diyos po ay nasa atin. Siyempre po, may kasama po itong prayer at may kasama rin po itong pagbabasa po ng kanyang mga salita upang mas lalo pa pong mapagtibay po yung pananampalataya po natin sa kanya. So kahit po dumaan tayo sa bagyo ng buhay, tayo po ay nagpapasalamat pa rin po sa Panginoon kasi bumuhos man yung ulan, magkaroon man po ng bagyo, dumaan man po tayo sa kahit ano pong problema, ang Diyos po ay lagi pong nandyan. Lagi niya pong nire-remind sa atin na siya po ay naghihintay lamang. Kumatok lamang po tayo at tayo po ay pagbubuksan. Yun po, maghanap lang po tayo at tayo po ay makakasumpong. So, yung presence po ng Panginoon sa buhay po natin, wag po natin, kahit po busy po tayo, ay wag po natin kakalimutan na kahit po ganito, like last Sunday, wala po tayong Sunday service. So, kahit po ganun yung nangyayari, kasi isa lamang po yung pagsubok, at ayun po ay parang test po ng kaaway din, wag po tayo matitinag, tayo po ay gumawa po ng paraan upang magkaroon pa rin po tayo ng connection po sa Lord sa mga magitan po ng pakikinig dito po sa mga ganitong gawain or pwede rin naman po na magsariling devotion po tayo, magbasa po tayo ng Biblia, ganyan, at magdasal po tayo. So, wag po natin kakalimutan yung relationship po natin sa Lord kahit po tayo po ay nahihirapan, kahit po tayo po ay pasuko na po, ganyan yung nararamdaman po natin. Huwag po natin kalimutan na ang Diyos po, ang Diyos po ay nasa atin at siya po ay sumasa atin. At ang pangako niya po ay tunay at totoo. Ayun lamang po, nawa po ay nakakuha po kayo ng aral mula po sa mga salita po na ito, mula po sa Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay magdasal. O Lord, tinataas ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita pong napakinggan po namin, Lord. Salamat po sa reminder na ito, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ay ang tunay na Diyos na hindi po nagbabago, Panginoon.
Umaraw man po, umulan man po, alam po namin, Panginoon, nakasama ka po namin, Panginoon, sa lahat po ng pagsubok ng aming buhay, Panginoon. Sa aming journey po, dito po sa ibabaw po ng earth, Panginoon, sa ibabaw po ng lupa, habang kami po ay naghihintay po na makasama po kayo, alam po namin, Panginoon, na ikaw po ay kasama namin, Lord. Lord, palakasin niyo pa po kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang kapangyarihan niyo po ay mas malakas po over our problems, Panginoon. Lahat po ng trials, Panginoon, nararasan po namin, Panginoon. Lahat po, physically po, emotionally man, spiritually, financially, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, masumpungan ka po nila, Panginoon, masumpungan ka po namin, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng aspeto po ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo po ay lagi pong nandiyan po para sa amin, Panginoon, para bumabay, Panginoon. Salamat po sa inyong protection, Panginoon. Salamat po, Panginoon, nagsisilbi ka po namin kasangga, Panginoon, sa lahat po ng oras, Lord. At kung feeling po namin, Panginoon, na nag-iisa po kami, Panginoon, nandiyan ka po, Lord Jesus, para i-remind po, Panginoon, na kami po ang Panginoon ay never po naging mag-isa, Panginoon, sapagkat nandiyan ka lang po palagi para sa amin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, Jesus, and we bless you, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa lahat po na nakapakinig. Mag-ingat po tayo. Thank you po. Stay safe.